nga ba ang dapat nyong gawin kapag na-restricted ang inyong Shopee Pay due to duplicate account? Tara, alamin natin. Nitong mga nakaraang araw ay maraming nagko-comment sa video ko tungkol sa Shopee Pay nila na restricted due to duplicate account. Ang palagi ko lang nire-reply doon is i-delete nila yung isang account nila, pero hindi na nila alam yung next step. Kaya for today's video nga ay ituturo ko sa inyo yung step by step na dapat ninyong gawin para mawala yung restricted ninyo due to duplicate account sa inyong Shopee Pay. So tandaan ninyo na hindi ina-allowed ni Shopee na ang isang user ay mayroong maraming account. So ang dapat ninyong gawin ay i-delete yung isang account ninyo. So paano nga ba mag-delete? Punta lang kayo sa inyong Shopee account, tapos i-click nyo itong settings. Tapos scroll lang kayo at makikita nyo yung request account deletion. So pagka-click nyo yan is, yan may reminder lang sila, tapos i-click nyo lang yung okay. Tapos yung next step is need natin mag-verify by face. Kasi i-double check nila yan kung kayo talaga yung may gustong i-delete yung account ninyo. So next naman is yung request account deletion, yung mga details kung bakit gusto nyong mag-delete ng account. Pwede na kayong pumili dyan, tapos ilagay nyo yung reason. At yung email address na nakalagay dito mismo si Shopee. So kapag okay na, i-click nyo na lang yung box. Tapos ayan, i-confirm lang natin, tapos click yung submit. So kung walang problema ang Shopee account ninyo, ay mabilis agad itong madidelete. Pero kung may tira pa kayo halimbawa sa Shopee Pay, kahit sentavo lang yan, or may utang kayo sa S-Pay Later, sa S-Loan, hindi yan madidelete. So kapag na-delete na ba yung duplicate na Shopee account, mawawala na ba yung restricted ng Shopee Pay? So hindi pa po. So, dahil kung mababasa nyo dito, nakalagay dito ay please contact CS or yung customer service to reactive this account. So, meaning, need ba natin i-chat si customer service gamit yung account na to para ma-reactivate ulit siya. So, paano mag-chat sa customer service? Punta kayo sa inyong Shopee account, tapos i-click nyo yung me dito sa may baba. Tapos, scroll lang kayo at makikita nyo itong priority customer service or yung customer service. So, kapag clinic nyo yan, kahit anong i-chat nyo dyan is automatic yung magre-reply sa inyo. Kaya, ang i-chat ninyo is live agent. So, dito, automatic pa rin yung magre-reply sa inyo, pero sagutin nyo siya, sabihin nyo lang i-Shopee Pay or Shopee Pay restricted. Pero ang magre-reply pa rin sa inyo dito is yung automatic na reply. Pero dito sa pinakadulo is mababasa nyo naman yung yes, keep me in live agent queue. So ayan, mag-aantay lang tayo. Kasi yan, i-click nyo yung Shopee Pay wallet. Tapos haantay na lang natin dito yung live agent. Kaso nga lang dito, na-experience ko na high volume daw yung nag-i-inquire. Kaya nagpalipas muna ako ng 30 minutes to 1 hour bago ako bumalik ulit dito. So, ito nga after 1 hour yata is bumalik ako. Tapos ayan na, nakachat na ako sa live agent. So nag-usap kami at sinabi ko nga doon na nagpanggap na ako na kunwari yung friend ko is nagkaroon ng restriction yung Shopee Pay account niya due to duplicate account. At ang sabi niya ay need daw silang i-contact para makapag-request ng reactivation. So same din sa sinabi dito. So kapag na-contact niya na or nakachat niyo na yung live agent ni Shopee, tatanong sila doon kasi syempre i-confirm nila yung account ninyo kung sa inyo ba yun talaga. Baka humingi rin sila ng valid IDs para ma-confirm talaga na kayo yung may-ari ng account, kaya i-ready nyo na rin yun. So ayun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!